Simula noong huling gabi na nagkausap sila ni Juliana, ay ipinangako niyang gagawin ang lahat, para maging handa na siya na makuha muli ang kanyang mag-ina. Nangako naman na maghihintay si Juliana sa kanya. Alam niyang mahal pa din siya ni Juliana, kaya hindi niya bibiguin ito muli. Hindi na ito makakaranas ng mga pagdurusa sa piling niya. Ang gusto niyang ibigay ang lahat kay Juliana, at sa mga anak nila. He contact Claire para ipaalam ang pagsasagawa ng kanilang annulment. Alam niyang ito din ang gusto niyang mangyari, para sa lalaking mahal nito. Kailangan din niyang umuwi ng Pilipinas, para ma-finalize ito sa korte. Ngayon nga ay pabalik na sila ng Pilipinas kasama si Clay, at ang ama ni Clay. Excited na din si Joshua na makita si Clay, ang anak na itinuring niyang kanya. Kahit pa iba ang ama nito. "How are you my son?" Tanong ni Joshua sa anak na si Clay, nang sinalubong niya ito mula sa airport. Siya ang sumundo sa pamilya ni Claire. Pinapalitan na din ni Claire ang last name ni Clay, at isinunod iyon sa last name ng ama ni Clay. Para opisyal nang maging anak ni Frederick. "I'm doing good dad. How about you?" Masiglang sagot ni Clay sa ama-amahan. Kahit na hindi sila tunay na magkadugo, ay itinuring pa din nitong ama si Joshua. "Good son," sagot ng masayang si Joshua, at niyakap si Clay. Napaluha si Joshua na nayakap ulit ang panganay na anak. "Thank you Claire. Namiss ko din itong si Clay," baling na sabi ni Joshua kay Claire. Naku, sobrang excited na nga iyang si Clay, na umuwi dito sa Pilipinas. Hindi halos nakatulog at excited na daw siyang makita ka, at ang mga kapatid niya. "Magdadalawang taon na din na hindi kami umuwi dito, right hon?" Mahabang sabi ni Claire, habang nakaakbay si Frederick sa kanya. "Joshua, we are planning to stay in your house. Are we welcome?" Tanong ni Frederick. Napangiti si Joshua dito. "Of course. Mas maganda nga iyon, nang makapag-bonding naman kami ng anak natin," sagot ng nakangiting si Joshua. At hinawakan sa kamay si Clay. Dumiretso na nga sila ng bahay ni Joshua. Naghihintay ang daddy niya, at ang lolo niya doon sa pagdating ng pamilya ni Claire. "Apo, masayang salubong ni Juan Miguel kay Clay. Lolo," sabi din ni Clay, at niyakap ang kanyang lolo Juan Miguel. "Hi po Tito Lucas and Lolo Juan. This is Frederick, father of Clay," bati. At pakilala ni Claire. Ngumiti ang dalawang matanda, at nakipagkamay kay Frederick. Wala na ang galit sa puso ng dalawang matanda, dahil may kabutihan din dulot ang pag-amin ni Claire, at pagsama nito sa ama ni Clay. "Tara na sa loob at nang makakain na kayo," aya ni Lucas sa kanilang lahat. Masayang pinagmamasdan ni Joshua ang pamilya ni Claire. Ang dating may sigalot sa pagitan nila, ngayon ay nakatagpo na din si Claire ng totoong kaligayahan niya. At pareho ng masaya sa piling ng iba. Siyempre si Joshua ay masaya kay Juliana. Ilang buwan na hindi nagpapakita si Joshua sa kanyang mag-ina. Gusto na sana niyang makipagkita sa mga ito, dahil hindi siya makatiis na hindi makita ang kanyang mag-ina. Pero pinipigilan niya ang sarili niya. Dahil gusto niya kapag humarap na siya sa mga ito, ay magiging kanya na talaga sila. "What is your plan iho?" tanong ni Lucas. Nagiinuman silang mag-ama. Ang pamilya ni Claire, ay tulog na sa kanilang kwarto. "Kapag pinal na po ang annulment namin ni Claire, ay aayain ko ng magpakasal si Juliana," nakangiting sagot ni Joshua, pagkatapos ay nilagok ang alak sa baso nito. "That's good son. I'm happy na alam mo na talaga kung nasaan ang kaligayahan mo, at kung ano ang ikakasaya ng puso mo." "Yes po, ngayon ko lang napag-isip-isip na ang tunay na pagmamahal ay yung nararamdaman ng puso, at minamahal ang lahat ng taong nakapaligid sa kanya. Kahit sino pa sila at sino pa siya." Napatawa si Lucas sa tinuran ng anak niya. "Kapag pala in love ka magiging Jessica," natatawang sabi ni Lucas. Napalingon si Joshua sa daddy niya. "Kaya nga daddy, maghanap ka na din. Ilang years ka ng single. Kailangan ko din ng mommy," birong sabi ni Joshua. Na ikinatawa ulit ni Lucas. "Sa edad kong ito Joshua, sino bang matanda, dad? Hindi na kalabaw lang ang tumatanda," tukso nito sa ama. Napaisip si Lucas. Why don't he give it a try? Baka nga may magkagusto pa sa kanya. Kinabukasan ay umapila na sila Joshua at Claire sa korte, para ipawalang bisa ang kasal nila. At ilang buwan pa ang lumipas, ay nag-grant na din ito ng korte.
They are officially annulled. And now si Juliana naman ang haharapin niya, pati na ang mga anak niya. Excited na siyang makita sila at may akap. Hiniling ni Joshua na huwag nang bumalik ang anak ni Claire sa Amerika, dahil gusto niyang andoon sila sa araw ng kasal nila ng pinakamamahal niyang si Juliana. Nanay, tawag ni Jillian sa kanyang nanay. Naglalaro sila ng habulan ni Jillian, at ng kanyang tita Zia at Zinab. Nasa bukid sila kasama ang lola Alicia nila. Ngumiti at kumaway ng kamay si Juliana kinakambal. Masayang naglalaro ang dalawang anak. Ilang araw na nasa Quezon ang mag-ina. Gusto sana ni Juliana na huwag isipin ang mga sinabi sa kanya ni Joshua. Ayaw niyang umasa na babalikan silang mag-ina ni Joshua. Tumawag na ba si Joshua? Tanong ni Alicia sa anak. Hindi pa po, malungkot na sagot niya. Aba kailan niya dadalawin ang mga bata? Tanong ulit ni Alicia. Huminga ng malalim si Juliana, saka hinarap ang ina. Hindi ko po alam, ma. Ang sabi niya sa akin ay babalikan daw po niya kami. Pagkatapos na maayos niya ang tungkol sa kasal nila ni Claire. O kailan pa iyan? Hindi ka ba nagtataka na inabot na ng ilang buwan? Wala pa din si Joshua. Malungkot na tinanaw ni Juliana ang kanyang mga anak. Ma, gusto ko po na ibigay ang tiwala ko kay Joshua. Gusto kong umasa na mabubuo ang pamilya namin. At magkakaroon ng kompletong pamilya sina Kambal, may namumuong luha sa mga mata ni Juliana. Hindi siya sigurado kung babalikan pa sila ni Joshua. Minsan ang pangako ay hindi natutupad, lalo na kung imposibleng mangyari, iyon ang mga katagang nakatatak sa isip ni Juliana. Ang mga sinabi noon ni Joshua, noong gabi ng sa mansyon. Mahal mo pa ba si Joshua anak? Napatingin si Juliana sa mama niya. Saka tumulo ang mga luha sa mga mata niya. Hindi naman po iyon nawala. Mama, mahirap pigilan ang puso. Kusa po itong tumitibok kay Joshua. Kung mahal mo hayaan mong ang tadhana na ang maging tulay sa inyo. Kung kayo talaga ay kayo talaga, at wala nang makakapigil pa. Ayaw ko pong masaktan si Nakambal. Kaya ko pa po ang mga sakit dito sa akin, pero kinakambal. Baka hindi ko po kayanan, kapag sila na ang nasaktan. Anak, ito lang ang masasabi ko sa'yo. Noon nagsakripisyo ka at ipinaglaban mo ang pagmamahal mo kay Joshua. Nagdusa ka at pinahirapan ka niya. Hindi ba tama na ang sarili mo naman ang isipin mo, at huwag ang mga anak mo? Ma, hindi po pwede iyon. Katulad niyo ina din ako. Di ba kapag nanay ka nagagawin mo ang lahat para sa anak mo? At gusto ko pong maging masaya si Nakambal. Sana anak tama ang desisyon mo, na bigyan ng isa pang pagkakataon si Joshua. Ayoko nang makita kang nasasaktan ulit. Katulad noong nakita kita, nakarga mo ang mga anak mo. Susugal ako para sa pagmamahal ko sa mga anak ko at kay Joshua. Niyakap ni Alicia si Juliana. Nang may maramdaman silang lumalapit sa kanila. Nanay gutom na po ako, sabi ni Jillian. Tawagin mo na ang kakambal mo, para makakain na tayo. Utos nito kay Jillian sa kapinunasan ang mga natirang luha sa mga mata niya. Tumatakbo na lumapit ang kambal sa kanila, kasunod ang magkapatid na sina Zia at Zinab. Masayang kumakain sila sa gitna ng bukirin na pagmamay-ari ng mama ni Juliana. Ang dating sinasaka ng kanyang namayapang ama. Sumapit ang hapon ay nagpasya na silang umuwi sa kubo. Papalapit pa lang sila nang makita na may tao doon. Nagulat sila nang makita si Jane, kasama ang asawa nito, at anak. Anak, nasorpresa mo naman kami. Akin na nga itong apo ko, masayang sabi ni Alicia, nang makalapit siya sa mag-asawa. Namiss ko kayo. Ilang araw na kayong wala doon sa Manila. Nagsasawa na akong araw-araw nakikita itong lalaki na ito, nakairap na sabi ni Jane. Ha naman nakakahiya, saway naman ni William sa asawa. Jane, buntis ka ba? Nagtatakang tanong ni Juliana sa kapatid. Yes ate Juliana, she is 2 months pregnant, masayang sagot ni William. Nanlaki ang mga mata nila nang marinig iyon. William huwag mo nga akong tawagin ate. Mas matanda ka sa akin. Angal na sabi ni Juliana. Kapatid ka ng asawa ko. Nakakatandang kapatid. Kaya ate kita, naalibadbaran nga ako, kapag tinawag kong kuya iyong takmol na iyon. Ang bibig mo. May mga bata, saway ni Jane sa asawa. Nagpatikip naman sa bibig niya si William. Jane, huwag mo nang paglihiyan ng kambal, ani Juliana. Natawa ang lahat dahil buntis na naman ito,
at tiyak na ang mga anak na naman niya ang pagliilihan ng kapatid. Sandaling nakalimutan ni Juliana ang pangamba nang dumating ang kapatid nito. Pero hindi pa din niya may aalis ang pag-iisip tungkol kay Joshua. Masaya na ang kapatid niya sa piling ng asawa nito, samantalang siya ay nag-iisa pa din. Umaasa na mamahalin talaga siya ni Joshua ng totoo. Hindi katulad noon na pinapakita lang nito, sa huli ay inamin nitong hindi pala siya mahal. Masayang nag-aagahan silang lahat. Masaya si Juliana na kumpleto sila ngayon dito sa Quezon. Noong unang punta nila dito, ay hindi kasama ang mag-asawa. Ate, bili tayo ng damit mamaya sa mall, aya ni Jane kay Juliana. Ate Jane, pwede ba kaming sumama? Tanong ni Zinab. Natigilan si Jane. Hindi pwede. Kayo ni Zia ang bantay sa kambal, sagot ni Jane. Napasimangot naman si Zinab. Jane, isama na natin sila. Pwede naman na isama din sina kambal, wika ni Juliana. Ate, hindi nga pwede, tayo lang dalawa ang magsha-shopping. Masama daw tanggihan ang buntis. Pananakot pa ni Jane sa kapatid. Wala naman ganyanan. Sige na nga, pagpayag na din ni Juliana. Next time kayo naman ni Zia ang magsha-shopping. Ako na ang bahala sa inyo, baling nitong sabi kay Zinab. Talaga ate? Masayang tanong ni Zinab. Oo, basta ingatan niyo sina kambal, sabi pa ni Juliana. Oo naman ate Juliana, mahal na mahal kaya namin itong sina kambal, sagot ni Zia. Ikaw William, bantayan mo si Will, utos ni Jane sa asawa. Han, sinong magdadrive sa inyo papunta sa mall? Tanong ni William. Gusto niya sanang sumama, para mabantayan ang buntis na asawa. Ako, maikling sagot ni Jane. No, hindi pwede. Maglakad na lang kayo, or mag-commute mas maigi pa, tangjing sabi ni William. Hindi na nakaangal pa si Jane, kaya tumungo na lang siya ng ulo. Mama, kayo na po bahala sa dalawang ito, bilin ni Juliana. Habang karga ang anak na si Jillian. Ate, ipapasyal na lang po namin sina Jillian, sabi ni Zinab. Okay, pero mag-iingat kayo, bilin din ito sa magkapatid. At umalis na nga sina Juliana at Jane para pumunta sa mall. Naalala niya noong namanhikan sina Joshua sa kanila. Namili din sila ni Jane ng susuotan niya. Pero makikita niya pala si Joshua noon, na may kasamang ibang babae. Natahimik ka na dyan ate. Panang sabi ni Jane, habang namimili ng damit. Binalingan ni Juliana ang kapatid, at tinitignan ang mga damit na tinitingnan nito. Sino namang magsusuot niyan? Tanong ni Juliana kay Jane. Ikaw ate, maganda ito oh. Isukat mo mamaya, sabay abot ng isang damit kay Juliana. Tiningnan niya ito. Hindi ba masyadong revealing ito? Tanong ni Juliana. Ate, iyan ang uso ngayon. Ito pa, abot ulit ni Jane ng damit sa kapatid. Saan ko ba susuotin ito? Wala naman akong pupuntahang party. Ate, basta isukat mo lahat iyan. Titingnan ko kung alin ang bagay sa'yo, ani Jane. Napabuntong hininga si Juliana, at sinundan ang kapatid. Nakapili na si Jane ng damit para sa kapatid niya, at pauwi na sila sa kubo nila. Suot na ni Juliana ang bagong damit na binili nila. Akala ko ba magsha-shopping tayo? Bakit ako lang ang may bagong damit? Nagtatakang tanong ni Juliana. Marami pa akong bagong damit ate. Alam mo naman yung asawa ko. Mahilig ibigay ang gusto ko, sagot ni Jane. Hindi na lang pinansin ni Juliana ang kapatid, at itinuon ang mga mata sa dinadaanan ng sinasakyan nila pauwi. Pagkababa ng tricycle, ay nagulat si Juliana sa ayos ng kubo nila. Ang daming ilaw, tapos maraming nakahandang pagkain. Anong meron? Nagtatakang tanong ni Juliana. Dami pang tanong ate. Halika na sa loob, aya ni Jane sa kanya, at hinhila na siya papasok sa loob ng kubo nila. Nabungaran nila si Claire na nakatayo. Nilapitan silang magkapatid. Nahihiyang nakayuko lang si Juliana. Ito ang legal na asawa ni Joshua. Iniisip niya na baka samplein siya, at pagsabihan nito. Juliana, pwede ba tayong mag-usap? Pakiusap ni Claire. Iniwan muna sila sandali ni Jane para makapag-usap. Alam ko ang tungkol sa inyo ni Joshua. Gusto ko sana na maging masaya kayong dalawa. Kung maipapangako mo ba sa akin na mamahalin mo siya bilang iyong asawa ulit? Tanong ni Claire. Biglang tumunghay ng ulo si Juliana. Napaiyak siya nang marinig yun mula kay Claire. Mahal na mahal ko si Joshua noon pa hanggang ngayon,
at makakaasa kang mamahalin ko siya habang buhay, umiiyak na sagot ni Juliana. Niyakap ni Claire si Juliana at iniharap sa kanya. Mahal na mahal ka din niya, sabi pa ni Claire. Napatango ng ulo si Juliana, habang panay ang agos ng luha niya. Akala ko tuloy kung anong sasabihin mo. Natakot ako at kinabahan, natatawang sabi ni Juliana. Natawa na din si Claire. Hindi ko gagawin yun, ani Claire. Stay here. May gustong kumausap sa'yo, sabi pa ni Claire. Nagtataka naman si Juliana kung sino ang gusto pang kumausap sa kanya. Lumabas si Claire ng kubo at pumasok si Joshua. Nanlaki ang mga mata ni Juliana na makikita si Joshua ngayong gabi. Sweetheart, ang tagal kong hinintay ang pagkakataong ito, na magkikita tayo ulit. Ilang buwan ko din tiniis ang hindi ko kayo makita ng mga anak natin, panimula ni Joshua habang hawak ang kamay ni Juliana. I love you so much, sweetheart. At ngayon lang ako natakot na mawala ka sa akin. Kayo ng mga bata, alam kong napakarami ng kasalanan ko sa iyo noon. Araw-araw kong pinagsisihan iyon, nasasaktan ako tuwing naiisip ang mga pinaggagawa ko sa iyong paghihirap, umiiyak na dagdag ni Joshua. Magsasalita sana si Juliana nang pigilan ni Joshua. Sweetheart, listen to me first before I ask you. Tumungo ng ulo si Juliana at tumulo ang luha niya. Gusto kong patunayan na nagbago na ako, na mahal kita. Totoong mahal na kita. Wala nang pagkukunwari, hindi na dahil sa mana ko, kundi dahil na andito ka sa puso ko. Mahal na mahal kita, kaya mo bang bigyan ako ng isa pang pagkakataon ulit na mahalin mo? Tumungo ng ulo si Juliana, habang umiiyak pa din. Will you not left me again? Tanong ulit ni Joshua. Kaya mo bang samahan ako habang ako ay nabubuhay, o mahalin ako ng walang hanggan? Tanong ulit ni Joshua. Juliana smiled and nodded. Will you marry me again, and be my wife again? Saka lumuhad si Joshua at inilahad ang singsing kay Juliana. Tumayo ka, utos ni Juliana. Nagtataka naman si Joshua at kinakabahan. Siyempre mahal na mahal kita, at handa akong maging asawa ka ulit, nakangiting sagot ni Juliana, na ikinabigla ni Joshua. Isinuot ni Joshua ang singsing kay Juliana, at niyakap ito. Doon lumabas ang pamilya nila at nagpalakpakan. Umiiyak din sila sa labis na kasiyahan. Ginanap ang kasal nina Juliana at Joshua sa simbahan. Ngayon ay natuloy na sa simbahan ang kasal nilang dalawa. Saksi ang lahat kasama din sina Claire at Clay, pati na ang asawa nito sa nakasaksi sa kasal nila. Masayang masaya sila Joshua at Juliana. Maging ang kambal sa pag-iisang dibdib ng kanilang mga magulang. Isa na silang isang buong pamilya. Ngayon ay masayang nagsasama silang buong pamilya, sa ipinatayong bahay ni Joshua. Natupad din ang pangarap niyang itira ang kanyang mag-ina sa bahay na iyon. Kaya doble-doble ang saya niya. Are you happy my wife? Tanong ni Joshua sa asawa. Katatapos lang nilang maglambangan at masayang masaya si Joshua. 3 buwan nang nakalipas ang kanilang kasal sa simbahan. Oo naman asawa ko, masayang sagot ni Juliana. Niyakap siya at hinalikan ni Joshua sa pisngi. Pwede bang isa pang round? Request ng nakangising si Joshua. Hindi ka ba nags-asawa? Nakangiting tanong ni Juliana. Hinding-hindi ako mags-asawa sa iyo asawa ko, sagot ni Joshua, at hinalikan ulit si Juliana sa labi. Tinanggal ni Joshua ang kumot, na tumatabing sa katawan ng magandang asawa. Isa pa sigurong kambal. Lalaki na ang kambal na susunod, masayang sabi ni Joshua kay Juliana. Magtigil ka nga, mahirap kaya manganak tapos 2 pa, saway nito sa asawa. Isa na lang, biro pang sabi ni Joshua, at dinaganan na si Juliana. Pinagsaluhan nilang mag-asawa ang buong gabi. They make until their body wants and stop, when they get tired. Maaga nagising si Juliana, para ipaghanda ng almusal ang kanyang mag-ama. Masaya niyang gagawin ulit ang pag-aasikaso sa asawa, pati na din sa mga anak niya. Bago tumayo si Juliana, ay hinalikan muna niya ang asawa sa pisngi. Bumangon na si Juliana, at pumunta ng banyo para maligo. Pagkabihis ay bumaba na siya sa kusina. Nadatnan niya ang isa sa katulong nila. Ayaw na niya sana ng katulong sa bahay, dahil kaya naman niyang asikasuhin ang mag-ama niya. At kaya niya ang trabaho sa bahay. Hindi pumayag si Joshua, kaya ito ang nasunod na may isang matirang katulong, para sa kanila sa bahay.
Good morning po, ma'am, bati ni Manang Emily. Good morning din po. Huwag niyo na po akong tawagin ma'am, Juliana na lang po, sabi ni Juliana. Sige Juliana, nakangiting sabi ni Manang Emily. Ako na po ang magluluto ng breakfast ng mag-ama ko, presenta ni Juliana. Tulungan na lang kita, sabi naman ni Manang Emilia. Tumango ng ulo si Juliana, at nagsimula ng pumunta ng fridge para sa lulutuing almusal. Naghanda siya ng fried rice, bacon, omelette, toast bread, at hot chocolate para sa mga bata. Kay Joshua naman ay naghanda siya ng mainit na kape. Pagkatapos magluto ay pumanhik na siya sa itaas, para gisingin ang mga anak. Anak, gising na, tapik ni Juliana kay Jillian. Nagulat ito ng mga mata at ngumiti sa ina. Good morning po, nanay, bati ni Jillian. Ngumiti dito si Juliana. Bumangon ka na at maligo. Pupuntahan ko lang ang kapatid mo sa kabilang kwarto, utos at bilin ni Juliana. Okay po, sagot ni Jillian at tumungo na sa banyo para maligo. Lumabas na ng kwarto ni Jillian si Juliana, at pumunta sa katabing kwarto ng anak, ipinihit nito ang seradure ng pinto, at nakitang gising na si Jillian, nakapaligo na din ito. Nilapitan niya ito at hinalikan sa pisngi. Ang aga naman nagising ng anak ko, ngumiti si Jillian sa ina. Halika na at handa na ang almusal. Pupuntahan ko lang ang tatay niyo. Sige po nanay, sagot ni Jillian. Lumabas na si Juliana sa kwarto ni Jillian, at pumunta ng kwarto nilang mag-asawa. Hindi siya nagsasawang gawin ito araw-araw. Kahit nakakapagod, bawi naman ang pagod niya sa mga ngiti, at halik ng mag-ama niya. Gising na, tapik ni Juliana kay Joshua. Pabaling-baling lang ng higa si Joshua, at hindi pinapansin ang asawa. Sige kapag hindi ka pa bumangon dyan, lalayas na kami ng mga anak mo, banta ni Juliana. Balikwas naman ang bangon si Joshua. Wife naman, masamang magbiro sa bagong gising. Sige bahala ka dyan, aalis na kami pananakot pa ni Juliana. Alright wife, you win. I love you. Tumayo na si Joshua at dirdiretso sa banyo para maligo. Natatawa naman si Juliana na pinagmamasdan ang asawang nagmamadaling pumasok sa banyo. Wala na talagang mahihiling pa si Juliana, kundi ang lagi lang masaya ang pamilya niya. Buo at kasama si Joshua. Nanlalaki ang mga mata ni Joshua, nang iabot ni Juliana sa kanya ang isang baby shirt. You're the best daddy of number 3. Basa ni Joshua doon. Really wife? I'm going to be a father again. Naluluhang tanong ni Joshua sa asawa. Tatay, may baby brother na po kami. Tanong din ni Jillian. Yes anak. Baka nga 2 baby brother pa, masayang sagot ni Joshua. Saka nilapitan ni Joshua ang asawa, at hinalikan sa labi. I love you so much. Mrs. Juliana Acosta Simpson buong pagmamahal na sabi ni Joshua. He is the happiest man in the world. Sa pagkakaroon ng mabait at maalaga na asawa. With their beautiful daughters. This is what he wants his life to be contented, and happy with his own family.